Cartoon Network. 26 na pasahero na dumating sa Taiwan galing Japan nakita na mababang level na radiation. Amerika, di ba pang mayayamang bansa, naghigpit sa radiation screening. Naiya, may pansalag ka ba sa banta ng radiation? Hangin sa Metro Manila, ligtas pa raw sa radiation. United Nations nag-unite para palambutin ang mga pwersa ni Libyan President Muammar Gaddafi. Airstrikes laban sa pwersa ni Gaddafi, posibleng ilunsad anumang oras. Daan papunta sa nagkakaberiyang nuclear power plant sa Japan, nagmistulang ghost town. 58 Pinoy na malapit sa planta, nailikas na. Mga Pinoy sa Sendai nagtsatsagang pumila sa snow makabili lang ng tinapay. Pinakauling balita sa Japan, alamin. Mga nanganganib na tulay na posibleng bumigay sa lindol, tinukoy na ng DPWH. Palasyo, hindi na iapila ang desisyon ng China ang bitayin ang 3 OFW dahil sa kasong drug trafficking. Mga depositor ng Bangko Filipino problemado kung paano mababawi ang kanilang ipon. PDIC, naglabas na ng sistema sa withdrawal pero may problema pa rin. Paglapit ng buwan sa mundo bukas, konektado nga ba sa sunod-sunod na lindol? At sa Showbiz Action, mga show ng Kapatid Network, humakot ng parangal sa Gawad Tanglaw Awards. Sa Makata Super Video, alam na tirang walang supply, hahanga kayong tunay! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 18 ng Marso. Ang maaksyong balita. Bantay sarado ngayon ang mga airport sa Taiwan at Amerika. Nagpositibo kasi sa radiation ang ilan sa mga pasahero nilang galing Japan. Naomi Dairit, ikwento mo. Mahigpit ang seguridad ngayon sa mga pasaherong dumadating sa airport ng Taiwan. 26 na pasahero kasimula Japan ang nakitaan ng radiation. Ganito rin ang eksena sa ilang airports sa Amerika. Lahat ng bagong dating dumadaan sa radiation screening. Nagpositibo kasi sa radiation ang cargo compartment ng isang eroplano ng American Airlines na pinaglalagyan ng mga bagahe ng pasahero. Nakitaan din ng isang pasahero ng Chicago Airlines ng radiation. Pero ayon sa mga eksperto, hindi naman delikado sa kalusugan ang nakitang radiation levels sa mga pasahero. Nagsabi na rin si US President Barack Obama, walang dapat ipangamba ang mga residente ng Amerika. We do not expect harmful levels of radiation to reach the United States, whether it's the West Coast, Hawaii, Alaska, or U.S. territories in the Pacific. Nagpadala na rin ang Amerika ng chartered flights sa Japan para masundo na ang kanilang mga kababayan. Gumaya na rin sa Amerika ang mga bansang South Korea, France, Russia at Colombia. Bumaba na ang radiation level ngayong araw sa paligid ng Fukushima Nuclear Plant. Pero tuloy pa rin ang pagsaboy ng tubig sa planta ng mga chopper at water cannons. 7 truck ng bombero rin na nag-inject ng 50 tonelada ng tubig sa reactor number 3 para maiwasan ang banta ng nuclear meltdown. Inaasahang maaayos na ang nasirang cooling system ng planta bukas. Naomi Dairit, News 5. Napasok ng News 5 kasama ang mga opisyal ng Philippine Embassy sa Japan ang isang bahagi ng Fukushima na di kalayuan mula sa nagkakaaberyang nuclear power plant. Ang bagay nila sunduin ng mga Pilipino na lumikas. Sa ngayon, sa Tokyo tumutuloy ang may 100 Pinoy na na-evacuate ng embahada sa loob ng 2 araw. Mula Japan, ikwento mo, Weng Hidalgo.
Mistulang ghost town ang daan papuntang Fukushima. Halos kami lang ang bumabagtas sa expressway. Kung may makasabay mang sasakyan, puro ambulansya lang ang sasakyan gagamitin sa rescue at retrieval operation sa mga lugar na nasalanta ng lindol at tsunami. Nang marating namin ang unang bayan ng Fukushima na Koriyama, mahabang pila sa gasolinahan ang bumungad sa amin. Nagtsatsaga ang mga tao sa mahabang pila para lang sa 5 hanggang 10 litrong gas. Limitado ang pwedeng bilhin dahil sa kapos na supply. Pagdating sa sentro ng Koriyama, malungkot ang paligid. Halos walang tao maliban sa mga Pinoy at Chinese nationals na naghihintay ng sasakyang maglilikas sa kanila. Unang sumakay sa bus namin, sina Eunice Porteras at Aubrey Akiyama kasama ang 3 anak na iuuwi na nila sa Pilipinas. First time ko na ganito nakaranas ng malakas na lindol. Tapos sa mataas pa kami na na building. Super phobia. Ang hapon namang si Masahiko Kanazawa, tila ayaw iwan ng kanyang mag-iina. Hanggang makababa siya, pinipigilan niya ang pag-iyak habang nagpapaalam sa bintana. Pag-usad ng bus, itinago ng kanyang asawang si Gay ang pag-iyak. Hanapin po nila yung tatay nila. Tama na hanapin siguro kasi syempre malulungkot. Tsaka yung buhay sa Pilipinas, hindi ko po alam kung kaya nila dahil. Uuwi ng Pinas si Gay na mabigat ang loob. Pero sa oras na umayos ang sitwasyon dito sa Japan, babalik daw agad sila. 15 lang ang nailikas ng bus namin. Ayon sa coordinator sa Fukushima, marami ang hindi nakarating dahil nagbago ang isip. Hindi raw kasi nila tiyak ang kinabukasan sa labas ng Fukushima. Ang iba naman, wala raw masakyan papunta sa pick-up point. Pero ang isa pang bus na sumunduri ng mga Pinoy, 43 ang naisakay. Wala namang deadline na ibinigay sa kanilang pananatili rito habang nag-aayos ng kanilang papeles pabalik sa Pilipinas. Mula Fukushima, Japan, Weng Hidalgo, News 5. Nasa kota ng mga otoridad ang hinihinalang mga nag-hijack sa isang container van sa Bulacan. Bukod sa pagnanakaw na pag-alamang pinatay din pala ng mga sospek ang driver at pahinante ng naturang sasakyan. Jay De Castro, ikwento mo. Miyerkules ng gabi nang mahuli ng mga pulis ang sinasabing leader ng hijacking group na si Pablo Angeles at 5 pa niyang mga kasama. Ang group raw ang tumira sa container van na magdi-deliver sana ng pineapple juice sa Taguig noong March 15. Pari ng truck, naalarma raw siya nang hindi na bumalik ang mga trabador niya. Hindi nga po nakita yung truck doon. Wala daw. Magtanong po sa mga truck na nagdi-deliver doon. Sabi po nila, wala ikang dumadating na truck na ganito dito. Kahapon, natunto ng Caloocan Police ang hinijak na container van sa isang warehouse sa San Rafael, Bulacan. Dito bumulaga sa mga pulis ang kinatay na bahagi na nawawalang sasakyan. Sunod namang nadiskubre sa isang bodega ang 800 kahon ng mga pineapple juice na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Ayon sa mga otoridad, pulido at organisado ang modus ng grupo. Marami ang grupo nila, syndicated sila kasi iba ang sasampa sa truck, iba ang magbebenta, at iba ang magkakanibalize dun sa mga sa truck na at ibebenta nila ng chak-chak. Bukod sa hijack, pinahirapan at pinatay pa raw ng mga suspect ang driver at pahinante ng truck na sina Novi Avelino Cañal at Percy Surban. Na sila ngayon, dati nag-hijack lang sila pero ito ngayon pumapatay na sila. Natagpuan daw mga bangkay ng biktima sa isang bakanting lote. Sa isang funeraria sa Baliwag, Bulacan, nakita ng mga kaanak nila ang mga biktima. Yung karga lang naman lang kailangan Bakit pinatay pa nila yung tao? Yung lupit pa na pumatay. Lagyan pa ng pack and tip yung mukha tapos tinali. Tapos binigti pa yung liig. Nahaharap sa patong-patong na kasong robbery at 2 counts of homicide ang mga suspect. Inaalam na rin ng mga pulis kung may malaking sindikato na nasa likod ng nasabing operasyon. Jade De Castro, News 5. Dali-daling pinasok ng mga pamatay-sunog ang nagliliyab na gusali sa Quezon City kagabi. Pinangangambahan kasing natrap sa loob ang may-ari ng isang unit. Pero makalipas ang ilang sandali, bigla itong dumating. Ikwento mo, Benji Dorango.
Walang pinalagpas sa minuto mga bumbero para mapatay ang apoy na sumiklab sa tatlong palapag ng Senon's Arcade sa Saverville Avenue. Pangamba ng mga bumbero, baka may tenant na trap sa loob. Nangyari kasi ang sunog bandang alas 8:30 ng gabi na karaniwang oras ng pahinga. Hindi rin mahagilap ang isang kafitan ang may-ari ng third floor kung saan sinasabing nagsimula ang apoy. Kaya kahit delikado, dali-daling inakyat ang mga bumbero ang matataas sa bintana. Maya-maya pa, biglang dumating ang nawawalang may-ari ng bahay. Wala na siyang nagawa kundi panoorin habang nilalamon ng apoy ang gusali. Pero laking pasalamat rin niya dahil wala siya nang mangyari ang sunog. Makalipas ang isang oras, tuluyan ng napatay ang sunog. Aabot daw sa kalahating milyong piso ang halaga ng naabong ari-arian. Inaalam pa ng mga bumbero ang pinagmulan ng sunog. Hindi kasi natin masabi, maraming makipagmulan dyan kasi alam naman natin yung ganyang mga lugar, mga electrical appliances yan. Hindi natin masabi kung ano ang makipagmulan o kung may napabayaan sila dyan. Ito na ang ika-4 na sunog na nai-report sa Metro Manila ngayong linggo. Noong Lunes, 6 ang patay sa sunog sa Barangay Central sa QC. Miyerkules naman, nang sumiklab ang apoy sa Makati, kung saan isang lola at 3 niyang apo ang namatay. At kahapon lang, 900 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Culyat sa Quezon City. Benji Durango, News 5. Pinaghahanap naman ngayon ang hinihinalang tirador umano ng mga bading na matapos magbigay aliw pag nanakawan ang kanilang kliyente. Ikwento mo, Carla Lim. Wasak ang lakat sira ang main door. Yan ang naabutan ni Roda sa kanyang bahay sa Barangay Bayan-Bayan, Malabon kaninang alauna ng madaling araw. Halata raw na puwersa ang kadena ng pinto. Pati ang kanilang DVD player at flat screen TV wala na rin. Kapansin-pansin naman ang patak ng dugo sa sahig, mga nagkalat na kable at plug, kitchen knife at ang naputol na dulo ng gunting. Suspetsa ni Roda, posibleng ang mga gamit na iyon ang ginamit ng suspect para buksan ang pintuan ng kanilang bahay. Base sa kwento ng mga nakakita, isang lalaki raw ang lumabas ng bahay, bit-bit ang TV at DVD. Nakataas mo yung mukha niya ng sombrero. Tapos? Dire-diretso ng lakad. Nadamdaman ng taas, maputi, medium build ang katawan, may bigote at may tattoo sa magkabila ang braso ang sospek. Sa pagsasalarawan ng witness, agad namang nakilala ni Roda ang sospek na kilala sa pangalang Jong. May nagkwento na raw sa kanya noon sa modus ng sospek kung saan magbebenta siya ng aliw sa mga bading at saka pagnanakawan ang kanilang biktima. Pinokonta kasi mga bakla sa Malabong, kilala siya. Pinokontak siya. Pupunta naman siya, minsan natutulog siya sa bahay ng bakla. Kanya, siyempre naninitik lang yan, dahil magnanakaw, di ba? Agad nagsagawa ng follow-up operation ng Barangay Tanod pero bigo silang mahuli ang sospek. Mga bata na mga tumitestigo, palabas daw ng Celia 2, ay Celia 1. Kaya tinignan namin yung Celia 1, wala na kami nakita ang tao hanggang daw sa karsada ro sa Malaking. Nag-iwan naman ang babala si Roda sa mga kabaro niya. Sa mga bakla, mag-ingat kayo. Baka susunod na kayo mabiktima. Carla Lim, News 5. Susunod sa aksyon, mga depositor dagsa pa rin sa mga sangay ng Bangko Filipino. Mahabol pa kaya nila ang kanilang ipon? Daan papunta sa Fukushima Nuclear Plant sa Japan, mistulang ghost town na. Mga Pinoy sa Sendai, nagtitiis sa matinding lamig at snow para lang malamnan ang sikmura. Airstrikes laban sa mga tropa ni Libyan President Muammar Gaddafi may go signal na ng United Nations. Mga Pinoy na nasa Libya pa rin, pilit pinapauwi ng gobyerno. TV5, humakot ng parangal sa Gawad Tanglaw Awards. Paglapit ng buwan sa mundo, may koneksyon nga ba sa sunod-sunod na trahedya? Ang sagot sa aming pagbabalik. Whitening works best at night. New Escanol Glutamilk Whitening Night Cream. It has glutathione complex and overnight renew for whiter skin.